Kung gusto po ninyong malaman, mga lolo at lola, mga tito at tita, kung bakit ang dalawang taong magkaedad nakatira sa iisang barangay at tila may magkaparehong kinakain at pamumuhay ay maaaring magkaroon ng ganap na magkasalungat na kalagayan ng kalusugan. Pagtapak nila sa edad na 70 at 80, huwag po muna ninyong isiping dahil ito sa kanilang lahi. Huwag din po ninyong tingnan kaagad ang napakahabang listahan ng kanilang mga gamot na may mahihirap bigkasing pangalan na iniinom nila araw-araw. Sa halip, tingnan po natin ang isang napakasimpleng nakasanayan, isang sandali na nangyayari tuwing madaling araw. Tingnan natin kung ginigising ba nila o hindi. Sinasadyang pinapatulog ang kamangha-manghang network ng mga stem cells sa loob ng kanilang katawan tuwing umaga. Mga lolo at lola, tito at tita, mayroong isang napaka-partikular na paraan, isang pamamaraang napatunayan na ng siyensya sa pagtimpla ng inyong kape sa umaga. Ito ay isang hakbang na aabutin lamang ng wala pang 2 minuto ng inyong buhay, ngunit nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Ginigising nito ang mga stem cells na mahimbing na natutulog sa kailaliman ng inyong utak ng buto at sabay na pinuputol ang supply ng dugo sa mga maliliit na binhi ng kanser bago pa man sila lumaki at maging banta sa inyong buhay. Nakakalungkot isipin na karamihan sa atin ay umiinom ng kape sa maling paraan. Mali sa puntong nawawala ang mga pinakamahahalagang sangkap na nagbibigay ng proteksyon sa katawan bago pa man dumampi ang kape sa inyong mga labi. Sa pagtatapos ng babasahing ito, malalaman ninyo ng eksakto kung paano ito itatama at kung paano gagawin ang isang ordinaryong inumin bilang isang mabisang gamot na nagpapanibago sa inyong katawan. Karamihan sa mga tao ngayon ay naniniwala na ang kape ay maaaring isang milagrong gamot o kaya na may isang malupit na kaaway ng kalusugan, depende kung anong nakakagulat na balita ang nabasa nila sa internet. Ngunit pagkatapos ng halos 30 taong pagsusuot ng puting uniforme, pag-aalay ng aking buhay sa pag-aaral ng kanser, ng pagpapagaling ng mga selula at ng malalim na koneksyon ng mga kinakain natin araw-araw sa haba ng ating buhay, maaari ko pong sabihin ng may katiyakan, ang ganyang magkasalungat na pag-iisip ay maling-mali. Ang purong kape, kung titimplahin lamang sa nakasanayang paraan, ay marahil nagbibigay lamang sa atin ng 20% ng tunay nitong potensyal. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang gintong susi upang buksan ang natitirang 80% ng kapangyarihan nito na nasasayang lamang. Ito ang bahaging may kakayahang direktang makaapekto sa mga stem cells, magpatibay sa ating immune system at magpagana sa mga natural na mekanismo ng katawan upang pigilan ang kanser habang ito ay nagsisimula pa lamang. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Victor Castillo. Ako ay isang doktor sa emergency room at isang dalubhasang mananaliksik ukol sa kanser. Sa halos 3 dekada ng aking pagtayo sa pagitan ng buhay at kamatayan sa ospital, nasaksihan ko ang libu-libong pasyenteng matapang na lumalaban sa sakit at nakakita ako ng mga himala. Nakita ko ang ilang taong gumaling nang hindi kapani-paniwala lampas sa inaasahan ng medisina at ng kanilang pamilya. Ngunit kasabay nito, nadurog din ang puso kong makita ang napakaraming iba na nanghina at pumanaw. Sa paraang bilang isang doktor ay alam kong maaari sanang naiwasan ng maaga. Dahil dito, palagi akong hindi makatulog sa gabi at paulit-ulit na nag-iisip. Palagi kong tinatanong ang aking sarili, ano ba ang ginawang kakaiba ng mga taong nalampasan ang matitinding pagsubok ng mga taong nakakapag-alaga pa ng halaman at nakakapaglakad ng maayos at may malinaw na pag-iisip sa edad na 85? Ang sagot na natuklasan ko, mga lolo at lola, ay hindi mahal. Hindi ito isang marangyang lunas na para lamang sa mga mayayaman. Hindi rin ito isang mahiwagang bagay mula sa malalayong bansa. At higit sa lahat, hindi ito nakakulong sa isang reseta ng gamot na may maraming nakakapagod na side effects. Sa maraming kasong inimbestigahan ko, ang himalang iyon ay matatagpuan mismo sa kanilang maliit na kusina tuwing madaling araw. Ngunit ang paraan ng pagtimpla, ang tamang kaalaman,
Sa paghahalo ng mga sangkap, ang siyang nagbibigay ng pagkakaiba na nagliligtas ng buhay. Ngayon, kalakip ang buong dedikasyon ng isang doktor, nais kong ibahagi sa inyo ang tunay na itinuturo ng siyensya. Ang mga impormasyong ito ay hindi mga walang basehang hula, hindi mga tsismis mula sa kapitbahay, at lalong hindi ko lang sariling opinyon. Ito ay mga matitibay na ebidensyang biolohikal na susukat ng mga pinakamodernong makina at dumaan sa mahigpit na pagsusuri ng mga eksperto sa buong mundo. Ipinapaliwanag nito ng malinaw kung paanong ang isang maliit na tasa ng kape sa umaga ay maaaring maging isa sa pinakamalakas na sandata upang ayusin ang inyong mga selula araw-araw. Ituturo ko ng detalyado ang tamang pagtimpla ng kape upang mapataas ng husto ang mga sangkap na gumigising sa mga stem cells at ipapaliwanag ko kung bakit karamihan sa atin ay hindi sinasadyang sinisira ang mga mahahalagang sangkap na ito bago pa man matapos ang pagtimpla. Upang maintindihan po nating ito, kailangan nating umatras ng kaunti at tingnan ang pinakasentro ng usapan, ang pagbabagong buhay. Noong ako ay nasa elementarya pa, ikinuwento ng guro ko sa science ang isang nakakabilib na kwento tungkol sa pagpapagaling ng sarili. Sabi niya, kapag naputol ang isang galamay ng starfish o bituin dagat, kaya nitong magpatubo ng bago. Kapag naputulan naman ng paa ang isang tuko o salamander, kusang tutubo at bubuo muli ang paang iyon. Noong panahong iyon, naisip ko, sayang naman tayong mga tao ay mahina, hindi natin kayang magpatubo o magpagaling ng sarili natin. Hindi ba? Ngunit mga lolo at lola, napatunayan ng modernong siyensya na mali ang naisip kong iyon. Ang lumang paniniwalang iyon ay laos na. Ang katawan ng tao ay may napakatinding kakayahang magpagaling at magpanibago ng sarili, ginagawa lang natin ito ng dahan-dahan tahimik at mula sa kaibuturan ng ating katawan. Ang proseso ng pagbabagong buhay na ito ay talagang nagsisimula sa gabi kapag tayo ay nakakatulog na. Kapag mayroon tayong maayos at malalim na tulog, binubuksan ng ating utak ang isang kamanghamanghang sistema na tinatawag na glymphatic system. Isipin ninyo itong parang malaking sistema ng imburnal o drainage system ng Maynila na may tungkuling hugasan at ilabas ang lahat ng lason basura at stress na naipon sa ating utak pagkatapos ng isang mahabang araw. Ang pagkaipon ng mga lasong ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng paglabo ng isip, paghina ng memorya, at maging ng malupit na sakit na Alzheimer's sa mga matatanda. Sa mga X-ray at scan ng utak ng isang matandang hindi nakakaranas ng tamang pagbabagong buhay, ang kanilang utak ay literal na lumiliit at nanunuyo parang damit na koton na umurong matapos malabhan ng mali. Ngunit kung maganda ang daloy ng dugo, kung nalilinis ang mga lason gabi-gabi, at kung nagigising ng tama ang mga selula kinaumagahan, ang utak at ang buong katawan ay mananatiling bata at malusog. Iyan ang pundasyon. At ang inyong kape sa umaga, kung titimplahin ng tama, ay ang gintong switch para simulan ang paggaling na iyon sa level ng inyong mga stem cells. Kaya ano nga ba talaga ang mga stem cells? Ano ang trabaho nila at bakit tila nagwewelga o humihinto sila sa pagtatrabaho habang tayo ay tumatanda? Ipikit po natin ang ating mga mata at isipin na ang mga kalamnan at internal organs ng inyong katawan ay parang mga infrastruktura ng isang malaki at abalang syudad. Sa syudad na iyon, may mga kalsada, may mga tubo ng tubig, may mga kable ng kuryente, at may mga gusali. Sa paglipas ng panahon, dahil sa araw-ulan at usok ng buhay, natural na magkakabitak-bitak, masisira at kakalawangin ang mga ito. Ngunit ang dakilang syudad na ito, na tinatawag na katawan ng tao, ay hindi kailanman sumusuko sa pagkasira ng panahon. Mayroon itong napakagaling na departamento ng maintenance o tagapag-ayos. Ito ang mga grupo ng mga ekspertong trabahador na palaging naka-duty araw at gabi sa mga istasyon sa buong syudad, palaging handa at naghihintay lang ng tawag para rumesponde sa sandaling may masira.
Ang mga stem cells ng inyong katawan ang mismong magagaling na maintenance team na iyon. Sila ay mga orihinal na selula na may dalang himala ng buhay dahil kaya nilang mag-anyong kahit anong selulang kailangan ng katawan. Kaya nilang maging selula ng utak, puso, baga-atay o kahit pa balat at buhok. Noong tayo ay nasa tiyan pa lang ng ating ina, ang mga stem cells ding ito ang humubog sa bawat sulok ng ating katawan mula sa ating ngiti hanggang sa pagtibok ng ating puso. At napakabuti ng may kapal, binigyan niya tayo ng sobrang dami ng stem cells higit pa sa kailangan natin para mabuo ang isang tao. Isipin po ninyo, kapag nagpapapintura kayo ng bahay, madalas bumibili tayo ng sobrang lata ng pintura at itinatago sa bodega para kung sakaling matuklap ang pader balang araw. May magagamit tayo, hindi ba? Ganyan din ang ating katawan. Nang tayo ay isilang ang 10-10 milyong sobrang ay stem cells na iyon ay hindi nawala. Maingat silang itinago sa loob ng ating utak ng buto, sa ating mga taba, sa gilid ng ating mga ugat at sa lining ng ating bituka. Tahimik lang silang nakahiga roon, handang kumpunihin tayo mula loob palabas. Sa tuwing may nasisirang bahagi ng katawan, maging dahil sa natural na pagtanda, pamamaga o stress, nagpapalabas ang katawan ng mga kemikal na signal na parang wangwang ng ambulansya. Agad-agad lalabas ang mga stem cells mula sa utak ng buto na parang mga galit na bubuyog na lumalabas sa kanilang pugad. Susunod sila sa daloy ng dugo, iikot sa buong katawan, hahanapin ang eksaktong lugar na nasira at tahimik na magsisimulang mag-ayos. Nangyayari ang lahat ng ito nang hindi natin nakikita. Hindi natin sila nakikita, ngunit alam nating gumagawa sila. Ang galos sa tuhod ay kusang nagkakalangib at nagiging bagong balat, ang ginupit na buhok ay muling humahaba at ang loob ng ating bituka ay ganap na nagiging bago tuwing makalipas ang ilang araw. Ngunit heto ang malungkot na trahedya habang tayo ay tumatanda. Ang mga trabahador na ito ay hindi nawawala. Ang mga nakatagong pintura sa bodega ay hindi nauubos. Ang mga istasyon nila sa utak ng buto ay hindi nagsasara. Ang problema ay nasa. Ang sistema ng komunikasyon ng syudad ay labis na nasira. Ang tago at banayad na pamamaga na resulta ng maraming taon ng hindi tamang pagkain, stress, pag-aalala at pagkakalantad sa mga lason ay lumikha ng sobrang daming ingay. Para itong isang sirang radyo na walang tigil sa pag-ugong at pag-static, kaya ang mga totoong tawag ng saklolo mula sa mga nasirang organo ay natatabunan at hindi na naririnig. Ang resulta, ang mga stem cells na dati ay sabay-sabay na sumusugod ngayon ay walang magawang nakahiga na lamang at halos hindi gumagalaw. At ang kakayahan nating magpagaling sa sarili na dati nating nararamdaman sa ating sigla, mabilis na paggaling sa sakit at lakas ng kalamnan ay tahimik na humihina at pinapalitan ng matinding pagod at mga kulubot ng katandaan. Kasabay ng paghina ng ating repair team, may isa pang panganib na palihim na lumalaki na tinatawag kong mga nakabantay na magnanakaw o ang mga maliliit na bukol ng kanser. Hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang katotohanan tungkol sa kanser na madalang ipaliwanag ng malalim ng mga doktor sa labas ng ospital. Ang totoo, ang katawan nating lahat, sa bawat minutong tayo ay humihinga, ay napakalaking posibilidad na nag-aalaga ng mga napakaliit na kumpol ng mga abnormal na selula. Ito ay dahil sa araw-araw na pagdami at pagkopya ng 40 trilyong selula natin, libu-libong pagkakamali ang nangyayari. Ang mga nagkamaling selulang ito ay naiipon at nagiging maliliit na binhi ng kanser. Ngunit sa karamihan ng malulusog na tao, ang mga kumpol na ito ay hindi kailanman nagkakaroon ng pagkakataong lumaki at maging nakamamatay na tumor. Bakit kaya? Dahil ang isang maliit na kanser ay hindi kailanman lalaki ng higit sa sukat ng dulo ng ballpen kung hindi ito makakagawa ng sarili nitong supply ng dugo upang pakainin ang sarili. Isipin ninyo na ang maling selulang iyon ay parang isang napakaliit na apoy sa gitna ng mga nakapaligid na malamig na bato. Kung walang magdaragdag ng panggatong at ihip ng hangin, ang apoy na yon
ay hindi kailanman lalaki at magiging sunog sa kagubatan. Mamamatay itong kusa upang makawala sa pagiging kasing liit ng dulo ng ballpen at maging nakamamatay na sakit, kailangang magpadala ng peking signal ng paghingi ng saklolo ang kanser para linlangin ang ating katawan na gumawa ng mga bagong ugat ng dugo na nakadirekta sa kanila. Ang malupit na prosesong ito sa medisina ay tinatawag na angiogenesis. Kapag ang mga ugat na ito ay matagumpay na naikonekta, ang paglaki nito ay magiging napakabilis at mapangwasak. Napatunayan sa pag-aaral na kapag ang isang bukol ay nakakonekta na sa daluyan ng dugo, maaari itong lumaki ng higit sa 16,000 beses sa loob lamang ng ilang maiikling linggo. Sa kabutihang palad, binigyan tayo ng inang kalikasan ng isang natural na sistema na pumipigil sa paggawa ng bagong ugat para labanan ang panlilinlang na ito. Isipin ninyo ang sistemang ito bilang isang istriktong mayor ng syudad na nagpapatrolya at mahigpit na nagbabawal sa paglalagay ng mga ilegal na tubo ng tubig ng mga selula ng kanser. Kapag maayos na gumagana ang sistemang ito, ang mga abnormal na selula ay gugutumin at makokontrol. Ngunit kapag tayo ay may matagalang pamamaga at kulang sa sustansya, hihina ang sistemang ito, magbubulag-bulagan ang mayor at maitatayo ang mga ugat na magpapakain sa kanser. Alam kong baka nag-aalala kayo sa mga impormasyong ito tungkol sa kanser at pagtanda. Dahil nakita ko ang himala ng pagprotekta sa sarili ng ating katawan, nais ko itong ipaalam sa mas maraming tao. Ngunit bago ko ipagpatuloy kung paano gigisingin ang mga stem cells, kailangan ko po ang inyong tulong sa isang maliit na bagay. Napansin ko sa mga mensahe at komento na maraming nanonood ng aking mga video, pero hindi napapansing hindi pa pala sila nakapag-subscribe sa ating channel. Pwede po bang pakicheck ninyo ngayon? Libre lamang po ito, 2 segundo lang, at nakakatulong ito upang maabot natin ang mas maraming taong tulad ninyo na naghahanap ng totoong impormasyon sa kalusugan na batay sa siyensya. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa akin ng lakas para patuloy na mag-aral. At ngayon, ito na ang pagkakataon kung saan ang inyong kape sa umaga ay papasok bilang tagapagligtas sa ating kalusugan. Hindi bilang isang tsismis o sabi-sabi, kundi bilang isang napaka-eksaktong biological tool na tumutulong mapanatiling buhay ang mga sistema ng depensa ng ating katawan. Unang himala, ang chlorogenic acid na gumigising sa stem cells. Sa kalikasan, ang buto ng kape ang isa sa may pinakamaraming chlorogenic acid na kilala ng tao. Ito ay isang uri ng antioxidant na direktang nakikipag-ugnayan sa mga antena ng mga stem cells sa ating utak ng buto. Kapag humigop kayo ng tamang kape, ang chlorogenic acid ay papasok sa inyong dugo at magpapadala ng napakalakas na signal. Para nitong sinisigawan ang inyong mga natutulog na stem cells, "Hoy mga trabahador, bukas na ang pinto, oras na para gumising at pumasok sa daluyan ng dugo para magtrabaho." Isipin ninyong ito ay parang paglakas ng boses ng isang mikropono na dati ay nakahina at hindi madinig dahil sa pagtanda at pamamaga ng katawan. Ang mga trabahador ay laging nandyan, hindi lang nila naririnig ang tawag dati. Ngayon, ginising na sila ng chlorogenic acid. Pangalawang himala, pagkontrol sa VEGF para putulin ang pagkain ng kanser. Ang VEGF ang pangunahing signal na ginagamit ng katawan para mag-aproba sa paggawa ng bagong ugat ng dugo. Kapag nasugatan tayo, nag-uutos ang VEGF na gumawa ng ugat para mabilis gumaling ang sugat. Pero ninanakaw ng tuso na kanser ang signal na ito para sipsipin ang dugo papunta sa kanila. Napatunayan na ang mga polyphenol sa kape, lalo na ang caffeic acid, ay may kakayahang kontrolin ang VEGF. Hindi nila pinapatay ng tuluyan ang sistema, kundi nagiging parang dimmer switch o tagapaghina ng ilaw sila. Pinapahina nila ang signal ng paggawa ng ugat doon sa mga lugar na may nagtatagong selula ng kanser. Ito ang siyentipikong paliwanag kung bakit maraming pag-aaral ang nagpapatunay na ang mga taong may magandang nakasanayan sa pag-inom
ng dekalidad na kape araw-araw, ay mas mababa ang tsansang magkaroon ng hormone-sensitive cancer at cancer sa bituka kumpara sa ordinaryong tao. Pangatlong himala, pagpatay sa fire alarm ng pamamaga o ang NF-kappa B. Ang NF-kappa B ay parang master switch na nagkokontrol sa pamamaga ng katawan. Kapag nasugatan kayo, napakaganda na bumubukas ito para tumawag ng immune system. Ito ang inyong emergency fire alarm. Ngunit nagkakaroon ng trahedya kapag ang alarm na ito ay na-stuck at walang tigil sa pag-ingay araw-araw dahil sa sobrang matatamis, masasamang taba at stress. Gumagawa ito ng matagalang pamamaga, kaya ang inyong immune cells ay nagiging manhid at pagod at hindi na nila napapansin ang lumalaking cancer. Ang caffeic acid sa kape ang puputol sa walang tigil na ingay ng NF-kappa B, papabawain ang pamamaga ng buong katawan at ibabalik ang talas ng inyong mga selulang tagapagbantay. Pang-apat na himala, paglilinis ng sirang bahagi ng selula o mitophagy. Ang mekanismong ito ay napakagaling, kaya pati akong isang doktor ay napapanganga. Ang pinagsamang caffeine at polyphenols ng kape ay napatunayang nakakapag-umpisa ng napakatalinong paglilinis sa loob mismo ng selula. Kusang iikot ang selula, hahanapin at kakalasin ang mga sirang bahagi sa loob nito, lalo na ang mga mitochondria na sira na bago pa ito makahawa sa buong selula. Isipin ninyo, itong parang isang oven na may self-cleaning feature o kusang naglilinis. Kapag hindi nilinis at naipon ang mantika, hihina ito at masisira. Para sa mga stem cells, kapag hindi sila naglinis ng sarili, may ipon ang sira, tatanda sila, tatamarin, at lilikha ng mababang kalidad na pag-aayos sa katawan. Dahil sa inyong kape sa umaga, laging malinis ang loob ng inyong selula at napapanatiling buhay at malakas ang inyong mga stem cells. Hindi po ito haka-haka. Tingnan po natin ang mga ebidensya mula sa malalaking organisasyon, mga tito at tita sa isang malaking pag-aaral na inihalin tulad natin sa mga pananaliksik mula sa Universidad ng Pilipinas at ng Philippine General Hospital at iba pang pag-aaral sa mundo na sumubaybay sa mahigit 51,000 kalalakihan sa loob ng 18 taon na patunayan na ang mga umiinom ng kape ng tama ay nagpakita ng pagbaba ng hanggang 60% sa panganib na lumala ang mga nakamamatay na kanser. At nangyayari lamang ito sa mga umiinom ng light roast o medium roast na kape dahil ang sobrang tostadong kape ay tuluyan ng sumunog sa chlorogenic acid. Sa Food and Nutrition Research Institute o sa mga katumbas nitong pag-aaral, ang pagsusuri sa mahigit 42,000 matatanda sa loob ng 13 taon ay nagpakita rin na ang pag-inom ng dekalidad na kape ay nagpapahaba ng buhay at nagpapababa ng tsansang mamatay sa anumang sakit. At sa isang pag-aaral sa mga nakatatanda, nakita na pagkatapos lamang ng 16 na linggo ng pag-inom ng polyphenol mula sa kape, ang dami ng stem cells na dumadaloy sa kanilang dugo ay tumaas ng 34%. Kaya paano po ba natin titimplahin ang himalang kapeng ito? Narito ang resipe na aabutin lang ng 2 minuto pero kayang magpabago ng buhay na palagi kong inirerekomenda sa aking mga pasyente tuwing umaga. Unang panuntunan na napakahalaga, pumili lamang ng light roast o medium roast na kape. Maraming Pilipino ang sanay sa kapeng barako na sobrang itim at sobrang pait. Pero ang masakit na katotohanan, ang pait na iyon ay lasa ng mga polyphenols na nasunog at naabo sa kawali habang isinasangag. Bawat dagdag ng init sa pag-ihaw ng kape ay katumbas ng pagsunog sa mga sangkap na nagliligtas ng selula. Iwasan na po natin ang sunog na kape. Lumipat sa light roast, mas banayad ang lasa, may kaunting asim ngunit napananatili nito ang hanggang 60% ng chlorogenic acid. Ito ang may pinakamalaking magagawang pagbabago. Pangalawa, ang init ng tubig. Magtimpla gamit ang tubig na may init na 70 hanggang 76 na degree Celsius. Ang tubig na lampas 100 degree Celsius ay sisira agad sa mga mahahalagang polyphenol. Kung magpapakulo ng tubig, palipasin muna ng mga 70 segundo bago ibuhos sa kape. Pangatlo at pang-apat,
Ang mahika ng mga pampalasa, magdagdag ng eksaktong kalahating kutsarita ng Ceylon cinnamon. Tandaan po dapat ay Ceylon cinnamon at hindi yung cassia cinnamon na madalas nabibili sa palengke dahil ang cassia ay may mataas na kumarin na pwedeng makasira sa atay kapag inaraw-araw. Ang Ceylon cinnamon ay nagpapalakas ng signal ng kape para gisingin ang mga stem cells. Kasama nito, magbudbod ng isang kapat na kutsarita ng Lion's Mane Mushroom Powder. Ang kabuting ito ay nagpapabuti sa nerve system at nagpaparami ng stem cells. Ang pagsasamang ito ay lumilikha ng sobrang lakas na epekto. Panglima, ang tulong ng paminta. Magdagdag ng napakaliit na kurot mga isa sa 16 na kutsarita ng pinong pamintang durog. Ang piperine sa paminta ay magpapataas ng kakayahan ng inyong bituka na sipsipin ang polyphenol ng hanggang 20% binubuksan ng malaki ang pinto ng inyong selula. Dahil napakaliit lang ng inilagay ninyo, hindi ninyo malalasahan ang anghang at hindi masisira ang lasa ng inyong kape. Pang-anim at ang pinakamasakit na pagkakamali na nag-aalis sa 80% ng benepisyo, bawal na bawal. Gumamit ng gatas ng baka. Mahilig tayong mga Pilipino sa kape na may gatas at asukal, pero mga lolo at lola, ang protina sa gatas ng baka ay agad nadidikit at ikukulong ang mga polyphenol sa inyong bituka, kaya't itatain nyo lang ito bago pa pumasok sa inyong dugo. Sinasabi ng pag-aaral na ang pagdagdag ng gatas ng baka ay nagbabawas ng 30% sa nasisipsip na antioxidant. Kung gusto ninyo ng malinamnam, gumamit na lang ng unsweetened oat milk o gata ng niyog. Wala silang casein at hindi nila sinisira ang kapangyarihan ng kape. Pang-7 at pang-8 oras at tubig. Inumin po ang kapeng ito sa loob ng 30 minuto pagkagising habang walang laman ang tiyan. Bakit? Dahil matapos ang mahabang gabi ang ating blood sugar at insulin ay nasa pinakamababa nilang antas. Ang pag-inom ng walang laman ang tiyan ay nagpapahintulot sa mga sangkap na dumiretso sa dugo ng walang nakaharang na pagkain. Pagkatapos uminom agad ng isang basong maligamgam na tubig. Ang kape ay nakakaihi at nakaka-dehydrate. Kung lumapot ang dugo dahil sa kakulangan sa tubig, mahihirapang lumangoy sa dugo ang inyong mga bagong gising na stem cells para ayusin ang inyong katawan. Ang tubig ang magsisilbing maayos na sasakyan nila. Mga lolo at lola, tito at tita, ang kalusugan po ay isang paglalakbay na unti-unting binubuo, hindi isang mahiwagang tableta na pag ininom mo ay malakas ka na agad. Tandaan po natin na ang pagiging tuloy-tuloy ang susi. Ang mga malalim na pagbabago sa katawan, gaya ng paggising sa stem cells at paggutom sa kanser, ay hindi nangyayari sa loob ng 1 o 2 araw. Ipinapakita sa pag-aaral na kailangan ng 8 hanggang 16 na linggo ng tuloy-tuloy na paggawa nito tuwing umaga bago talaga mag-reset ang inyong katawan. Huwag asahan ang himala sa 3 araw at pagkatapos ay susuko na. Ang inyong pasensya ang magsisilbing linya na naghihiwalay sa mga taong may mahaba at malusog na buhay mula sa mga taong laging may sakit. Maaari pa ninyong pagandahin ito kung sasabayan ninyo ng ehersisyo sa umaga. Uminom ng kape 45 minuto bago maglakad-lakad o mag-stretching. Ang paggalaw ay nakakagising din ng stem cells at kapag pinagsama sa kape, madodoble ang epekto. Bukod dito, ang pagpapalit-palit ng ginagamit na buto ng kape tuwing ilang linggo ay makakatulong para makatanggap ang katawan ng iba't ibang uri ng polyphenol. At kung kaya ninyo subukan ang intermittent fasting, napatunayan ng siyensya na ang pag-aayuno ay nakakalinis din ng kanser. Medyo i-late ninyo ang oras ng inyong almusal para bigyan ng oras ang kape na linisin ang inyong katawan. Nakita ko ito sa mga pasyente ko, sina Lolo Mang Boy, Lola Nida, Tito Jun at Tita Carmen. Ang mga taong lampas 80 anyos na pero mamula-mula pa rin ang balat, magaan ang hakbang at matalas pa rin ang memorya sa maliliit na detalye. Hindi sila pinaboran ng Diyos na magkaroon ng espesyal na lahi. Hindi rin sila tumama sa loto para makabili ng pambihirang gamot. Ang sikreto lang nila ay ang pagiging disiplinado.
Tahimik at walang sawang ginagawa nila ito tuwing umaga itinatayo ang kanilang kalasag sa katawan. Pinapanatili nilang abala ang kanilang maintenance team, pinapatalas ang kanilang immune system at ginagawa nilang napakahirap para sa kanser na mabuhay sa loob ng kanilang katawan. Ang pagtanda mga lolo at lola tito at tita ay hindi isang sentensya ng kamatayan. Ito ay hindi pababang kalsada papunta sa sakit kung saan wala tayong magagawa kundi manood na lang. Ang himala ng buhay, ang mga pinakadakilang mekanismo ng paggaling ay hindi malayo, naririyan lamang sila at perpektong gumagana sa loob ng inyong katawan sa mga sandaling ito. Ang inyong mga stem cells ay naghihintay lang sa kanilang istasyon. Ang sistemang nakaharang sa kanser ay nakapwesto na. Ang mga pulis ng immune system ay nakagwardya. Ang kailangan lang nila ay ang tamang utos. Ang inyong kape sa umaga kung pahahalagahan at titimplahin ng tama ay ang pinakamagandang alarm clock para sa kanila. 2 minuto lang ng inyong oras bawat araw ang kailangan. 2 minuto para paikutin ang gulong ng inyong buhay. Bukas pagdating ng madaling araw at pagputok ng araw, pag narinig nyo na ang huni ng mga ibon, pumasok kayo sa inyong kusina at ipagtimpla ninyo ang inyong sarili nitong nagpapanibagong kape. Ang inyong kalusugan ay hindi dinidikta ng paglipas ng panahon, kundi hinuhubog ng inyong mga desisyon tuwing umaga. Mayroon kayong malaking kapangyarihan na kontrolin ang inyong buhay, higit pa sa inaakala natin na gustong ipaniwala sa atin ng mundo. Para sa ating pinakamahalagang aral ngayon, ang isang mahaba at malusog na buhay ay hindi nakukuha sa mamahaling gamot, kundi sa mga simpleng disiplina na ginagawa natin ng tama araw-araw. Ang ating kinakain at iniinom ang magsisilbing utos sa ating katawan upang pagalingin ang sarili nito. Kung ang mga impormasyong medikal na ito ay nagbigay sa inyo ng pag-asa at may magagamit kayong aral sa inyong buhay, nakikiusap po ako na gawin ninyo ang 2 bagay na ito. Una, mangyari po lamang na i-share o ibahagi ninyo ang artikulong ito sa mga taong mahal ninyo. Sa isang matandang kaibigan na nahihirapan sa sakit, sa isang kamag-anak na may takot sa kanser, o kahit sa isang anak na gustong tumanda ang kanyang mga magulang ng malusog at payapa. Ang mga mahahalagang kaalamang medikal na ito ay madalas natatabunan ng mga mahihirap intindihing libro sa medisina at kadalasan kung sino pa ang nangangailangan nito ay sila pa ang huling nakakaalam. Pangalawa, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba kung ano ang natutunan ninyo at huwag kalimutang i-click ang subscribe button para maabisuhan kayo sa mga susunod nating video kung saan patuloy kong ibubunyag ang mga sikreto ng mga pagkaing gumigising sa ating 3 sistema ng depensa laban sa kanser. Ang buhay ay isang regalo at ang kalusugan ang ating paraan ng pagpapahalaga sa regalong iyon. Hangad ko po para sa inyo mga lolo, lola, tito at tita ang isang panibagong araw na puno ng lakas, kapayapaan at kaligayahan. Ako po si Dr. Victor Castillo, hanggang sa muli nating pagkikita.